Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pakisabi naman po sa katabi nyo, good morning. Okay. So, medyo na-late po tayo ng start, but we know that all things work together for the good of those who love the Lord. And pwede po ba tayong tumayo lahat? Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Lord. Babasahin ko po sa Book of Psalms, 95 verses 1 to 3. Sabi dito, Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Pakisabi nga po sa katabi nyo, to the rock of our salvation. Verse 2, let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. Let us pray po. Hallelujah, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa umaga na to, Lord. Binibigay namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, Lord God. Yung Diyos na nakilala namin sa time na walang bagyo ay the same God na mararanasan namin sa gitna ng bagyo, ng buhay man o ng panahon, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, sa time and devotion ng bawat isa na nag-commit ng oras nila para sa araw na to, sa araw ng pagsamba, Lord. At nagsama-sama kami dito, Lord God, hindi dahil maganda yung panahon, hindi dahil nag-e-expect kami na umokay yung panahon dahil nagsimba kami. Kung hindi, nag-e-expect kami, Lord God, na ma-encounter namin yung presensya mo sa kalagitnaan namin ngayong umaga, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord God, dahil hindi masasayang lahat ng oras, lahat ng effort, ng lahat ng tao na naandito, Lord God, sa church na to, Lord. We pray, Lord God, na sa buong oras ng gawain mula sa praise and worship hanggang sa word, Lord, we pray for your anointing. We pray for your presence, Lord God, to manifest in the midst of your people, Lord. Papasalamat kami, Lord, dahil itong oras na to, Lord God, ikaw ang magiging sentro ng lahat. At we pray, Lord God, na sa bawat oras ng buhay namin, ikaw pa rin ang maging sentro ng lahat, Lord God. We give you back all the glory, all the praises, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Sino pong excited na magpuri sa ating Lord? Amen. We are so blessed to see you here po. Kasi despite the upcoming typhoon, narito po tayo to worship God. Amen. Bakit nga ba? Simply because our God is greater than any storm. Amen. Our God is greater than any calamity here on earth. That's why magpupuri po tayo sa Kanya ngayon. And just a reminder lang po, our God does not listen to a beautiful voice. God listens to a surrendered heart. Okay? So, lahat po ng nasa puso natin, ilapag natin sa Panginoon at magpupuri po tayo sa Kanya ngayon. Amen! Hallelujah! Let's praise! Lahat po ng kayang huminga ay magpupuri sa Panginoon. Hallelujah!
worshiping you, God. We will never stop praising your name. Hallelujah. Todo na natin para sa Panginoon. Bigyan na natin ang lahat. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and change the atmosphere. With eyes open now, everybody sing it up. Oh, 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 turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Let's sing up and shout His name over all. Yeah. As we pray. Oh, I can feel the change as your presence now embrace. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With eyes open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Let's sing up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder. Hallelujah, for Jesus. Lift Him up and shout His name over all. Dalhin natin sa langit ang mga papuri para sa ating Diyos. Goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate. King of glory, entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it loud. Come on, church. Any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Hallelujah. We lift up your name, Jesus. We praise you. We glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na mararanasan namin ang presensya mo, O Diyos. Hallelujah. We pray for the presence of the Holy Spirit to fill us, to fill our hearts, Father, as we worship you. Panginoon. We are in awe of your glory, Lord. We are in awestruck wonder of your name, Lord. Hallelujah. Come on, worship Him.
perfection, I'm lost in your peace. Your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you, of your glory, and I live to worship you, Son of God, King of heaven, King of heaven, Jesus. I am saved by your mercy, saved by your mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace. Your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. Come on, worship Him. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you, of your glory, and I live to worship you, Son of God, King of heaven, and the angels around your throne cry out, holy, to the one who is to come. Hear us sing, Worship Him. It's your time to worship Him. Yes, Jesus. We Hallelujah. Come on, church. Come on, sing hallelujah. Come on, we worship you. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah.
ka, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Worship you. The Holy Spirit is here. Worship Him. God is here. Let's worship Him. We worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, God. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. God is touching your heart. I worship you. Worship Him. I worship you. You are here, oh, healing every heart. I worship you. I worship you. Turning lives around. You are here, turning lives around. I worship you. I worship
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. God never stops working, even here. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You're the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Lord, you're the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. God, we declare that you are the miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, oh God, work in this place right now. Holy Spirit, fill your children. Hallelujah. We worship you. Light in the darkness. That is who you are. Come on, worship him. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let the Holy Spirit. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Come on, church, my God, that is who you are. Holy Spirit, come down to us. Hallelujah. We praise you. We worship you. Hallelujah. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus. That is who you are. That is who you are. Jesus. That is who you are. That is who you Hallelujah. Oh God, we worship you. Thank you for the anointing of the Holy Spirit. Thank you because you are here with us. Hallelujah. Thank you because you have blessed us with your anointing. Hallelujah. We praise you. We worship you. We declare that you are the God of majesty. We declare that you are the God who created the heavens and the earth. And you are the God who will redeem his people. Hallelujah. We worship you. Oh God, you are worthy of all the glory. You are worthy of all the praises. You are worthy of all the worship. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Palakpakan natin ang ating Diyos. Ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Tunay na napakasarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Pwede po bang palakpakan pa po natin ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo naman po ay dumako ngayon sa ating pong pagbibigay. Basahin ko po sa inyo itong sa Awit 54 verse 6. Sabi po dito, buong galak naman akong maghahandog ng pasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabubuting kaloob. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at sa amin ay nagbigay ng buhay. Salamat po Panginoon sapagkat tunay na napakabuti mo po sa aming buhay po Panginoon. Hanggang ngayon ay taglay pa po namin ang buhay at lakas na pinahiram mo po sa amin. At salamat po Panginoon na mayroon po kaming opportunity po Panginoon na paglingkuran ka Panginoon sapagkat ito ang nais mo po Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin po, Panginoon, nabigyan mo po kami ng kagalakan na maghandog sa iyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay bahagi ng aming po pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pong pagbibigay, itanggapin po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na pakabasbasan mo po, Panginoon, mga handog namin ito, Panginoon, maging kagamit-gamit ito sa aming po bahay sambahan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Amen. Wala. Kahit na binabagyo tayo, pero sa paglingkod natin sa Panginoon ay hindi tayo natatakot sa bagyo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon kahit na may bagyo. No? For almost 10 months na po tayo na wala yung ating pastora. She is on leave. Ay nagbibigay po siya ng mga mensahero, no? Upang magpatatag ng ating pananampalataya at magpapatibay ng ating Christian life. No? Gusto ko po i-introduce sa inyo ang ating speaker sa umagang ito. No? Siya ay naglilingkod sa Jesus Harvest Church, Abukay, Assembly of God. Siya ay married to Johnny De La Cruz. Kasama niya po ngayon ang kanyang butihing asawa. No? At may 3 siyang daughters and 1 son o only son with a grandchild, graduated in CCM in TYI Bible School year 2023 and currently studying as BCM student. Welcome po natin, walang iba po kundi si Pastora Janet G. De La Cruz. Good morning po, Pastora. Welcome po. Magandang umaga po sa bawat isa. At maganda pa kayo sa umagang ito. Hindi halatang mga
may pinagdaraan ng mga bagyo sapagkat nakikita ko po yung kagalakan sa inyong mga mukha sa umagang ito. Palakpakan nyo naman po yung ating Panginoon. Kasi talagang hindi nagpapigil si Bagyong Uwan. Kahit na hindi natin siya winelcome, nandyan pa rin siya. Pero at least dapat nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. So sa umaga pong ito, gaya nga po ng sinabi kanina, sa aking introduction, ako po ay si Pastora Janet de la Cruz ng Jesus Harvest Church, Abukay. At salamat po sa invitation po ni Ate Lisel. Yan, siya po yung nag-invite sa akin at si Pastora Mary Ann na nasa Abu Dhabi po ngayon. Ayan. Pwede po ba tayong tumayo pansamandali para po tayo ay magbasa ng salita ng Diyos na binasa po namin sa aming devotion kanina. Sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, O Diyos. Punong-puno po kami ng kagalakan at pag-ibig sa pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasang regalo mo po sa amin sa bawat araw. Laging sariwa ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, O Diyos, sa pagbabahagi ng salita mo, dalangin ko po aming banal na Espiritu Santo, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magbukas ng puso't isip ng bawat isa upang buong puso po naming matanggap ang pagpapala ng iyong salita. Ako lamang po instrumento mo, Panginoon, but Lord, patuloy kang mahayag, madakila at maluwalhati sa aming pakikinig sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan, makapuna po tayo. Hallelujah. Ayan. Pasensya na po kayo, medyo kinabahan din po. Ano? Ayan. Ang topic po natin ay, pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Meron po ba yan? Medyo maliit yata yung ano. Nakikita po ba? Okay po. Ang topic po natin ay, wala. Ayan. Buti na ano din nila. Iyan. Hindi po napigilan yung pagsamba ng walang power. Ano? Buhay na buhay po ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sige po, ready na po ba? Basahin po natin ang sabay-sabay. Following God's design. Ayan. Following God's design. Paano daw ba natin masusunod yung design ng ating Panginoon? So what is design? Ano po ba ibig sabihin ng mga design? Kasi lagi nating naririnig, ano po yung salitang design. Sabi po, design is the process of creating a plan or concept to solve a problem or achieve a purpose. It involves intentionally structuring and organizing elements to create a functional, aesthetic, and purposeful outcome such as product, building, or experience. The term can refer to the plan itself, the process, or creating it, or the final result. Ayan. So pagka narinig natin yung salitang design, ano po ba yung una nating naiisip na salita? Ano po yung unang pumapasok? Mga interior design, mga ganyan po, di ba? Sino dito yung architect? May architect po ba dito? Ayan, sila po yung, meron? Designer ng mga buildings. Ayan, kaya nakikita nyo ang ganda ng building. Ay, ibig sabihin, magaling yung arkitekto niya, di po ba? Or kaya man sa fashion design, yung mga sa clothes and accessories, di ba? Kaya yung mga artista, meron sila mga fashion designer para maganda sila. Di po ba? Para kaaya-aya yung kanilang itsura kapag sila ay nasa TV. Siyempre, interior design. O, sino po nag-design ng na church na to? Interior design. At ano, palasak yung salitang aesthetic. Ano po? Panay ko naririnig kasi yung anak ko panay ako pinapagalitan sa design ngayon eh. Pag may ginagawa, mama, hindi naman aesthetic yan. Nakaka-relate po ba dito yung medyo may mga edad? Yung mga kabataan yan, iba yung ano nila, ayaw nila na makulay. Ay, hindi yan aesthetic, ma, masyado makulay. Kahapon lang, nagsusuot ako ng pink. Ay, ma, pink na pink.
Mahilig sila sa, kailangan aesthetic, mga gray, mga black. Talaga mga designer ngayon ng mga kabataan natin. Bunga yan ng social media, ng AI. Sobrang talino ng mga kabataan ngayon, hindi na natin yung mga kabataan dito. No offense, Pero di ba, kasi ang tatalino na ang gagaling na nila ngayon, kaya alam nila yung maganda. Okay lang naman. Di po ba, kasi syempre talaga may mga edad, medyo hindi na natin alam lahat, no po. Ay, mga aesthetic sa mga interior design and sa mga furnitures, some din po yung mga graphic designs, ano po ba yung purpose? Do you know that our God is a perfect designer? Do you know that po ba? Na lahat po kasi may design Kung ang tao magaling mag-design, kaya nga makikita natin, ang daming magaganda ngayon, everything ngayon parang ang ganda lahat. Lahat creative, lahat mahusay, Pero saan po ba tayo nagmana? Alamin natin, bakit ganyan ka? Bakit ang galing mo? Bakit ang galing mo mag-design? Bakit ang galing mong architect? Bakit ang galing mong graphics designer? Di po ba? Alam niyo po ba kung saan ang galing yan? Do you know that our God is a perfect designer? Amen po ba? Sino po ba yung wala naman pong ibang pinakamagaling, pinakamahusay at pinakamarunong mag-design kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos na lumikha. Kanina binabanggit niya dun sa exhortation na, because God created the heavens and the earth and everything in it. Sabi po dito sa Jeremiah 33:1, and so sabi rito, while Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord in His name. Basahin ko po sa Tagalog, sabi rito, ganito ang sabi sa kanya kay Jeremiah ng ating Panginoon, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Imagine nyo, di po ba? Yung ating Panginoon, yung ating Ama sa Langit, siya ang nag-design ng buong mundo. Everything is perfect, di po ba? Kapag tumitingin tayo, actually kanina, while I was traveling, nakasakay po ako sa tricycle namin, wala po kami four wheel. Kaya kitang-kita ko talaga yung design ng Panginoon. Sabi ko, parang hanggang ngayon nangungusap si Lord. Kasi habang tinitignan ko, sabi ko, wala pa yung mga ulap. Kanina po, bagamat umaambon, ang nakikita ko pa rin ay yung maliwanag na kapaligiran. Na habang nagbabaybay hanggang ngayon nangungusap sa akin si Lord, ang ganda ng creation ni Lord. Di po ba, makikita mo yung bundok. Natanaw ko kanina yung cruise, doon po sa, di ba, sa Maribeles, ang ganda. Di po ba? Tapos yung design ng bundok, and then madadaan ako sa palayan, napakaganda ng mga tanim, nag-pray na rin ako, wag naman po sanang maapektuhan ng mga bagyo, ng pag-ulan, And then, nakita ko po yung mga green na mga puno, di ba, napakaganda. Actually, meron siyang psychological healing Di po ba? Psychological and inner healing. Di ba napapansin niyo po ba yun? Pagka minamasdan po natin yung paligid, parang may inner healing. Di po ba? Sabi nga pagka daw, kasi may vertigo ako, sabi lang, tumingin ka daw 20 meters away. Tapos makikita mo green. Di po ba yung paligid? Nagbibigay siya ng kagalingan. Isipin nyo yon, creation pa lang, titingnan mo pa lang, bless ka na. Nararanasan niyo po ba yon? Tumingin pa lang tayo sa creation ni Lord, bless na tayo. Di po ba napakaganda ng dagat? Kaya nga, ang daming post ngayon, di ba? Pag pumunta sa dagat, picture. Isa po ako doon. Kasi na-amaze tayo sa nature, di po ba? Nagpunta sa bundok, picture. O di po ba? Kasi hindi naman yung tao yung tinitingnan, yung kapaligiran, po. Kaya, napakaganda ng creation ng ating Panginoon. God is the creator of heaven and earth and all the things in it, even the sky and the stars. Sabi nga, lumabas ka naman sa gabi, wala pa ring wala ka pa ring lusot yan. Pag lumabas ka naman ng gabi, makikita mo naman.
Di ba? Kaya nung pinalabas si Abraham, naalala niyo po, lumabas kahapon, topic ni Pastor yun, ni Pastor Paul Enrique. Andito po kami kahapon sa meeting, ano po. At yun yung shinere, Pastor, di ba si Abraham nung tinawag, lumabas ka. Tingnan mo yung mga bituin. O di ba? Na-amaze siya sa mga bituin. Ang gaganda. Ang liliwanag. Parang kayo ngayon. Di ba palakpakan niyo si Lord? Kasi parang para kay mga bituin na nagniningning. Di po ba? Yung design ng Panginoon, napakaganda talaga. Napakamaluwalhati. Actually, pag tiningnan mo nga daw yon sa telescope, di ba? Lalong yung mga pangsilip ngayon sa galaxy, napakaganda ng langit. Ano po, napakaganda ng creation ng ating Panginoon. Kaya po, ma-realize natin na napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga, ngayon merong mga sa social media. Actually, kahapon na nabasa ko si Kim Chu ba yun, siya tungkol sa pagkasira ng kalikasan. Di po ba? Dahil hindi nangyayari ng purpose ng Panginoon sa ating mga kalikasan, sinisira, imbis na pinapalago, pinaparami, dinedevelop, ay nasisira. Ano nangyayari? Nasisira yung magandang creation ng ating Panginoon. Kahapon nakita ko nakapost yung Cebu before the Typhoon Tino. Di ba? Napakaganda ng kulay. Napakaganda ng design. And then after the typhoon, nakikita natin devastation. Di po ba? Bakit? Gusto ba ng Diyos na sirain ang kanyang creation? Hindi eh. Tayo na mga tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon para ingatan, pamahalaan, i-develop, pagandahin yung nature na ginawa ng ating Panginoon, tayo ang sumisira. Di po ba? Kaya ang nangyayari, sino po ang nahihirapan? Tayo rin po. Totoo po yan, di ba? What we sow is what you reap. Kung anong ginagawa natin, iyon ang aanihin natin. Hindi man gusto ng Panginoon na tayo ay napaparusahan. Pero sabi nga, dahil din sa mga pagsuway. Totoo naman po yan. Every time talaga nagagalit ang Lord, nagpaparamdam siya sa pamamagitan ng mga bagyo, ng mga sakuna. Paulit-ulit po nating mababasa sa history. Actually, dito sa Jeremiah, ito ay sinasabi ng Panginoon bilang pagbabadya ng pagkawasak ng Jerusalem. Ng bansang Israel dahil sa kanilang mga pagsuway. Lagi naman nagbababala ang Diyos di po ba? Hindi naman siya basta-basta agad-agad parusa. Hindi naman gano'n ang Panginoon. Lagi siya nagbibigay ng warning, napakaraming warning. Kaya lang napakarami ring matigas ang ulo. Huwag ka tumingin sa katabi mo, ha? Wala ako sinasabi. Baka si merong matigas. Ay, wala po dito noon. LCC to. Ano po? Baka sa ibang lang po yun. At pangalawa, syempre po, ginagawa ko lang pong kasi baka tulugan niyo. Anyway, may timer po pala. Sabi po rito, sa pangalawa, God is forming you and shaping you to be at your best. O yan, kita nyo? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa at nag-design ng buong mundo, ay siya pa rin palang Diyos na magde-design ng iyong buhay. O tumingin ka sa katabi mo, di ba napakaganda ng design? Hindi aksidente yan. Hindi aksidente yung design ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente yung design ng Diyos sa'yo. May purpose yan. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 4, basahin po natin at the potter's house. Jeremiah pa rin po ito. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Sa Tagalog po, basahin natin. Si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. So sabi dito kay Jeremias, pumunta ka dun sa bahay ng magpapalayok para may mensahe. Alam niyo po, madalas si Lord gumagamit siya ng mga object kapag nagtuturo. Nakita niyo tong palayok,
Di po ba may mga palayok pa po ba ngayon? Nung araw, ito po kasi ang ginagamit. Kaya ito yung object lesson ni Lord eh. Kasi dati ang ginagamit natin mga palayok, di ba? Lalo yung mga ating mga ninuno, mga banga, mga palayok, di po ba? Kaya napakahusay ng magpapalayok. Di po ba? Napakaganda ng pagkakadesign. Ayan, may picture nga dyan. O yan, di ba? Saan po gawa yung palayok? Sa putik. Di po ba? Pagka yung putik po, hahawakan nyo, ano pong mararamdaman nyo? Lalo po ngayon, umuulan, marami na naman putik. Sa amin, marami na naman putik niyan, ano po. So, di ba, pagka hahawakan mo yung putik, walang kwenta, di po ba? Walang saysay, parang iniiwasan. Pinandidirihan pa nga, di ba? Kaya nga umiiwas-iwas tayo dyan. Pag may mga laputik-putik dyan, usog-usog tayo, di ba? Kasi marumi. Ganun po ang tingin. Pero alam niyo po ba, pag iyan ay hinawakan ng kamay ng magpapalayok, there's something new will be formed. Di po ba? Magkakaroon ng magandang design. Magkakaroon ng purpose yung palayok pag hinawakan ng magpapalayok. Kaya ganun po yung buhay natin, di ba? Dati po, tayo po ay parang mga putik, di ba? Kasi wala saysay, di po ba? Walang bilang, di po ba? Iba nga, sabi pa nga mga tinik sa lalamunan. Sabi yung pastor ko kasi pag nagkukwento yun, dati raw ang tawag sa kanya, tinik sa lalamunan. Parang ang sakit, ano po? Naranasan niyo na po ba matinik? Di ba masakit yung matinik sa lalamunan? Meron po palang taong ganun. Sabi, parang tinik sa lalamunan. Masakit hindi lang sa leeg masakit yun, masakit sa ulo, di po ba? Yung matitigas ang ulo ba? Di po ba? Dati itong tinawag tayo ng Panginoon, ganyan tayo eh. Para tayo mga putik. Huwag niyo naman tingnan yung katabi niyo ng ganyan. Maganda na po siya ngayon. Amen. Dati mukhang putik. Hindi naman. Parang putik lang. Di ba na parang pinandidirihan, walang bilang. Kaya nga sabi, from nobody to somebody. Diba? Dahil nung tayo ay sumunod, kaya nga ang topic natin is following God's design. Nung tayo ay sumunod sa Panginoon, hinayaan natin ng Diyos na hawakan ang ating mga buhay bilang magpapalayok. Kaya nagkaroon na ng bagong hugis. Isipin nyo, yung putik na yan, minamasa-masa ba? Yung tinapay ata, minamasa. Ano ba yung tawag doon? Marred in his hands. Di ba? Dakot-dakot siya, pinipiga-piga. Di po ba? Para maging buo-buo muna siya. Mag-compress muna siya. Di po ba? Nag-aral din po kasi ako ng bread and pastry. Parang ganun din siguro yun, na binubuo-buo muna yung clay, di ba, bago huhugisan, lalagyan ng design. Pero ang sabi dito kay Jeremias, sabi niya, kapag daw yung ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Ibig sabihin, nasisira din. Totoo naman po, di ba? Minsan kasi gano'n hinawakan na ni Lord. Nagpupumiglas pa no? Umaayaw pa no? Huwag mong tignan yung katabi mo. Alam ko dati umaayaw yan, pero nandito naman na. Pero pag ganun dito, tinatawag ayaw-ayaw pa. Pero ngayon naandito na. Amen? Kasi talagang sumunod pa rin naman sa kalooban ni Lord kasi masira. Di po ba? Sayang. Hinawakan na ng Panginoon Inaayos na, nasira pa. Amen? Pero, ang sabi ng Panginoon, hinuhugisan ng panibago. Alam mo kung bakit? Hindi papayag si Lord na hindi ka best. Sabi nga rito, God is forming you and shaping you to be at your best. Amen? Gusto ng Diyos, meron ba namang creation si Lord na hindi the best? Tingnan mo yung katabi mo, di ba? The best yan. Sabihan niyo po yung katabi niyo, the best ka, di ba? Kasi sinugisan ni Lord dyan. Di po ba? Kapag hinawakan na ni Lord ang buhay natin, hindi po pwede na ang buhay natin ay magiging basta-basta lang. Amen po? Gagawing the best ni Lord ang buhay mo. Kapag pumayag ka, kapag inalaw mo ang Panginoon na hawakan ang buhay mo, hindi siya papayag na ang buhay mo ay baliwala lang. Gagawin niyang isang magandang disenyo ang buhay mo.
Amen? Na mamamangha ang lahat ng tao. Di ba kaya marami namamangha, dati ganito yan eh. Di po ba? Marami sa atin, hindi makapaniwala. Ako lang, nung gagamitin ako ng Panginoon sa church namin, ayaw ko kasi dati akong alam niyo, bumabangkas sa mga kalokohan. 11 years ago pa po yung kinukwento ko. Bago po ako makakilala sa Panginoon, andun ako sa inuman. Di po kayo makapaniwala, di ba? Pero totoo po yan. Dati yung buhay ko, walang kwenta. Alam niyo po yun, yung pabaya sa pamilya, ganyan. Pagala-gala, kung saan may diskuhan, may sayawan. Mahilig po kasi ako sumayaw. Kaya dati nga, pag aninintay ko yung piyesta, tino po dito yung ganon. Pag piyesta, nangunguna sa, ano ba tawag doon, mga street dancing. Ayan, dati lumalaban ako dyan. Pero syempre, nakakilala ko 2013, nung makakilala ako sa Panginoon. Totally, nagbago yung buhay ko. Ang gusto ko na lang magkulong ng bahay. Ayoko na pong lumabas. At gusto ko na lang po si Lord ang kausap ko. Kasi na-realize ko, Lord, kasi nung lumapit ako sa Panginoon, talagang sira eh. Talagang putik. Iniiwasan kasi nangungutang. Ano po ba ganun dito? Iniiwasan. Di ba ganun? Pagka may mga ganun na parating pala, sarado mo na yung bahay. O kaya may nangungumusta sa inyo. Yung chat box natin puno, di ba? Kumusta? Ayun, iniiwasan na nila. Restrict agad. Huwag naman. Pero di ba, kapag yung buhay natin ganyan, sira, walang patutunguhan, walang magandang patotoo, hindi papayag ang Panginoon. Amen? Kaya nga ako, salamat sa Lord talaga. Bagamat nung time na lumapit ako sa Panginoon, sirang-sira yung reputasyon ng buhay ko, walang kwenta, walang maipagmamalaki, Salamat sa Panginoon kasi nung tinawag niya ako bilang putik, nilagyan niya ako ng magandang hugis. Nilagyan niya ako ng panibagong kulay. Like every one of us, naniniwala ko, kami kanya-kanya tayong testimony. Na dati baon sa utang, kaya ang dami ngayong ng mga, mga motivator na nagkukwento ngayon, nagtuturo, mga baon sa utang, lumapit na kayo sa Panginoon. Di ba? Gusto niyo makabayad. Mga ganun relate tayo dyan, di ba? Na talagang dapa, as in sad-sad, walang pambayad ng kuryente, naputulan, walang magpautang, kasi nga, di ba, sira yung reputasyon mo di po ba? Kaya ito, lumalapit ka sa Panginoon, luhod, sabi ko nga, tulo sipon, luha, sama-sama. Nung talaga lumapit ako sa Panginoon, talagang sabi ko, Lord, todo ko na to. Hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Sabi ko, parang hindi ko alam saan ako magsisimula Di ba? Di ba ganon? Pagka yung devastated, parang yung mga sa Cebu ngayon, di ba? Parang pag devastation, parang di mo alam kung saan ka magsisimula, saan ka bang magsisimulang maglinis, bumangon, magligpit. Parang ganon yung buhay natin dati, di ba? Di mo alam paano mo sisimulan ayusin. Pero salamat sa Panginoon, nakapagsimula. Amen po. Kasi ang mahalaga, magsimula. Kasi sabi nga ni Lord dito, okay lang masira. Ang mahalaga, magsimula. Di ba? Parang it's now or never. Kanta yata yun. Di ba? Parang ang mahalaga, nagsimula pa rin. Oo, sira. It's not a matter of time. Anumang edad, pwedeng lumapit sa Panginoon. Sabi nga, wala siyang itataboy. Wala pong itataboy ang Panginoon. Anytime tayo lumapit sa Kanya, gusto nating mabuo, gusto natin magkaroon ng panibagong kulay ang buhay natin, ng panibagong hugis, welcome po tayo sa Panginoon. Amen po? Kaya yun po yung maganda. Sabi doon, God is forming you and shaping you to be at your best. Kaya yung buhay natin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Di ba? Yun yung awit. Di ba may awit na gano'n? Paano po yan? Ang buhay ko kay Kristo. Mahilig po ako mantay. Ang buhay ko kay Kristo. Di ba? Ano yung chorus? Ito mga worship leader. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Sabayan nyo naman ako. Mag-isa akong kumakan. Pinapasaya ko lang po kayo, Kasi may bagyo. Malulungkot yung mga tao pag may bagyo. Pero yun po yung gusto ng Diyos. Yung buhay natin ay
paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman. Amen? Parang mukhang mayayaman yung mga tao dito. Praise God sa Panginoon. Ano po? So yung pangatlo po, ayan. God's design for you has a purpose. Ayan po yung binasa natin kanina. Ano po? Sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabi po sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin, nung tinawag tayo ng Panginoon, merong purpose. O, sabihin mo sa katabi mo, meron kang purpose. Kaya ka tinawag ng ating Panginoon. At sabi doon, mula nung tinawag tayo ng Panginoon, siya na daw ay gumagawa. Kanina parang nangungusap din yung awit natin. No? Ano yung huling ng awit natin? Miracle worker. Sabi doon, even though, hindi ko pala sa ulo. Post nyo nga yung noon. Even though I don't feel it, you're working. Even though I don't see mo na pala. Even though, dati pang worship leader, nila po halata. Sabi rito, even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Kita nyo na? Palakpakan nyo naman si Lord. Wag ako, alam ko hindi ka pala palakpak yung boses ko. Gusto ko lang purihin si Lord, di ba? Sabi doon, parang tahimik si Lord. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Patuloy siyang gumagawa sa buhay mo. Para paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti ang buhay mo. Amen? Nakikita po ba natin, di ba? Nung walaan tayo sa Panginoon, ang buhay natin pasira ng pasira. Pero nung lumapit tayo sa Panginoon, ang buhay natin pabuti ng pabuti. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. God is a perfect designer. Kaya nung lumapit tayo sa Diyos, gumanda ang design ng ating mga buhay. Kaya ganyan kayo kagaganda ngayon. Tingnan nyo nga. Di po ba? It's God's creation. Di po ba, napakaganda ng design ng Panginoon sa ating buhay, kahit sa ating sabi nga, sa sinapupunan pa lang, hinubog na tayo ng ating Panginoon. Napakaganda ng pagkakahubog. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Di ba napakaganda ng pagkakahubog niyan? Di po ba, sabi nga, paano daw po kung yung ilong natin ibaligtad ang pagkakalagay? Sabi daw, nasasahod daw yung ulan. Ewan ko ba, kanino kong pastor narinig ko lang din po yun. Di ba? Tama yung pagkakadesign ni Lord sa atin. Maganda yung purpose. Dalawa yung tenga, may dalawang mata. Di ba? Ang ganda. Di po ba lahat siya may gamit? Dalawa daw po yung tenga. Bakit? Dapat po madalas makinig. At kaya daw po isa lang ang bibig. Dapat mas maraming tahimik. Peace po sa mga nanay. Alam ko mahilig tayo mag-ingay, po. para mas madalas gamitin kaysa ito. Po. Pero syempre, nasa Panginoon na tayo, mas madalas na tayo makinig ngayon sa ating Panginoon. Po. Ako po dati, lagi rin yung bibig ko sa maawit ako doon sa amateur. Sabi sa inyo, di halata, no? Pero, nung napunta na ako sa Panginoon, yung labi ko, puro na pagpupuri sa Panginoon. Di po ba? Puro na yung ganyang purpose. Kasi may gamit nga, may purpose, di po ba? Yung tenga, may purpose. Yung mata, may purpose. Para makakita ka ng magagandang bagay sa mundo. Sayang naman yung nilikha ng Panginoon kung wala tayong mata. O di po ba? Paglabas mo pa lang, nakita mo yung creation ni Lord. Huwag mo lang nakita yung kapitbahay mo na may utang. Nasira yung design ni Lord sa'yo, lumukot yung mukha mo bigla, no? Hindi, pagtingin mo pa lang sa kalangitan, tumingala ka kahit may bagyo kanina, nakikita ko yung design ng Panginoon. Ang ganda-ganda, grabe ka Lord, sabi ko. Tapos binabasa ko yung Job, sabi niya, alam mo ba yung pagkakalikha ng mga dagat, di ba?
magkakaugnayan, yung mga dagat, mga lawa, lahat yan ay design ng ating Panginoon. Kung paano rin na ang buhay natin ngayon ay may design at purpose. Ano pa, napakaganda ng design ng Panginoon sa ating mga buhay, kaya nga tayo ay Kanyang tinawag para po sa Kanyang layunin. When God called you, He is at work in your life. O, sabihin mo sa katabi mo, God is at work in your life. And it doesn't mean that it is the absence of life's problems and challenges, but the assurance that you have the presence of God, that He will guide you, empowering you in facing life's trials and difficulties, and the assurance of success and victory. So hindi po yung buhay daw po na tinawag ng Panginoon ay hindi absence ng problems. Ano po, kanina, dinevotion ko to. Hindi nangangahulugan na tinawag ka ng Panginoon, absent na ang problems. Ano po? Hindi po gano'n yan na, wala ng problema. Lumapit ka sa Panginoon, mawawalan ka ng problema. Pag nagka-problema yun, magagalit sa'yo. Di po ba? Sabi mo, wala ng problema. Ay, hindi. May problema, pero nandun na ang Panginoon. Amen? Meron ng troubles, merong storms. Kasi, di ba, may bagyo. Tulad ngayon, may bagyong uwan. Di po ba? Ang mga Kristiyano po ba hindi nakakaranas ng bagyo? Di po ba kasali din tayo sa bagyo? Actually, sa Cebu, devastated ang Cebu, marami pong Kristiyano doon. Pero ano makikita natin? Yung power ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Na habang dumadaan tayo sa mga problema, sa mga bagyo, sa mga challenges ng buhay, meron tayong assurance. Sabi mo sa katabi mo, may assurance. May assurance na nandun ang Panginoon. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Ang salita niya, di ba? I will never leave you nor forsake you. Kaya kahit may pinagdaraanan ka, you have that confidence to face trials and difficulties because you know that God is in you and God is working in you. Amen po? Alam na alam natin, di ba? Lagi natin kino-quote, hindi ako iiwan ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Kasi hindi tayo libre. Hindi po tayo spare sa mga problema. In fact nga pala, ginagamit ng Diyos din ang mga problema para i-train tayo. Amen? Kapag kasi nagkaroon tayo ng mga trials, mapapansin nyo, after mong mapagdaanan yan, you are getting more stronger in your faith. Di po ba? Napansin nyo po ba yun? Pagka dumaan tayo sa problema, kaya nga may mga Kristiyano, nung una, lumapit sa Panginoon, ganito lang magpuri yan. Di po ba? Ano yung, kahit na yung awit kanina, ano yung paawit nyo kanina? Ano yan? Praise! Yung iba niya talaga nagtatanong, pero sila, ganyan lang yung magpuri. Ganun lang. Wala po ako sinasabi sa inyo. Pero nung eto na, nung dumaan sa problema, nakaraos, nagkautang ng malaki, pero binayaran ni Lord, 100,000, 1 million. Eto na, nung nagpuri sa Panginoon, praise! Ganun na magpuri. Meron ng eagerness, meron ng power yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. At hindi siya nagsishare. Pero nung dumaan siya problema, eto na, sinishare niya na lahat. Alam niya na i-share si Lord. Ay, alam mo, ako din ganyan. Ang pinagdadaanan mo, pinagdaanan ko yan. Diba? Dati rin akong ganyan, pero ngayon inayos na ako ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kahit anong problema mo, anong pinagdadaanan mo, kaya kanyang tulungan. Di po ba? Ang lakas na mag-share. Kasi, meron ng testimony. Amen? Naranasan niya yung kilos ng Diyos. Naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Di po ba? Kasi kapag wala lang, ano lang din, cool ka lang. Cool ka lang, hindi ka nagsishare, di ba? Kahit sa text man lang, kahit text man lang, mag-share tayo, ano po? Kasi minsan mahihiyain tayo, di po ba? Nung araw, mahihiyain tayo, di tayo nakakapag-share sa iba. In fact, ayaw nga nating ipaalam na Kristiyano tayo, meron pang ganun dito, ano po? Secret lang nga na, Christian ako ba? Baka doon sa trabaho mo, secret lang nga, Christian kasi ako. Hindi, dapat confident tayo na Kristiyano tayo tinanggap natin si Lord. Tinawag tayo ng Panginoon. Hinuhubog na tayo ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng panibagong kulay, panibagong buhay. Amen? Kaya nga dati, di ba? Sabi ko nga nung nagsimula akong kumilala sa Panginoon, sabi ko,
yung itsura ko noon, sabi ko kahit pala nakaporma ako. Minsan nakakatuwa, di ba? Na parang kahit sa itsura nakikita natin yung mga pagbabago. Dati stress na stress eh. Di po ba kahit ngumiti, lukot pa rin. Meron ba kayong ganong kilala? Na kahit nakangiti, malungkot pa rin yung mata. Kasi hindi blessed. Hindi nakikita sa buhay niya yung glory ni Lord. Pero ngayon, makita ka pa lang. Di ba? Merong mga taong gano'n, makita mo pa lang, blessed ka na. Parang ang sarap marinig, no, na nakita ka pa lang, uy, nakaka-bless ka, tuwan-tuwa ka mo ko sa'yo. Tapos nagpe-paste ko sa Facebook ng mga word of God, mas nakaka-bless ka. Di po ba? Dapat yung buhay natin, ginagamit na tayo ng Panginoon ngayon, dapat nagiging blessing. Kasi yun ang purpose, di po ba? Yung mga design, pag maganda yan, nabe-bless tayo. Actually, pagpapasok ka nga sa bahay na may bahay, para magnanakaw, bahay na may bahay. Pag pupunta ka sa mga bahay, ano tinitingnan nyo? Uy, aminin, mga nanay, mahilig ka. Ganda naman ang design ng ano mo. Sino naggawa na? Diba? Uy, saan mo nabili itong sopa mo? Ang ganda. Uy, sino nag-design ito? Sinong naggawa nung ano yung sa labas? Yung nagagawa ng mga ano? Ay, utak ko ayaw ano tawag doon? Yung nagde-design ng mga ano, ng mga landscape, ayun, ang ganda. Di po ba, pagpasok pa lang ng gate ng bahay, bless ka na, ang ganda ng landscape, ang ganda ng bulaklak, di po ba? Lahat ng design na makita mo, na-amaze yung mata mo, nabe-bless ka na. Di po ba? Pagpasok naman sa gate, ang linis. O di po ba, pag marami ba nabe-bless tayo, di ba hindi? Parang yung buhay natin yan. Di po ba? Yung bahay, pagpasok mo, nakaka-bless yung malinis. Wala kang, talagang kumikinta, bless na bless ang mata mo. Di ba? Pag pumasok ka lalo sa magandang bahay, bless na bless ka. Ang ganda ng kulay ng pintura. Di po ba? Ang ganda ng design ng ng muebles. Di ba? Bless na bless yung mga mata. Nakarelate sa akin yung mga nanay, mahilig kami ng mga ganyan. Mga aesthetic. Di ba? Stock tayo ng stock na magagandang bahay ngayon. Ano ba magandang design? Ano ba uso ngayon na ayaw na nga kasi na magulo ngayon. Di ba di na uso ngayon yung mga bahay na maraming stop toys. Ayaw na nila. Ano ba yan, ma? Hindi na yan dinidisplay ngayon. Ayaw din nila na may picture. Gusto yung mga picture nakatago lang. Maganda naman ako. Ba tayo ako i-display? Di po ba? Gusto ang ganda ng di ba? Parang ang peaceful ng isip mo. Ano po, nagde-devotion ka, nakikita mo maliwanag, malinis. Kaya bago tayo mag-devotion, maglinis muna tayo ng kalat. Di po ba? Ganon yung para yung presence ni Lord, ramdam na ramdam natin. Amen po? Lahat ng design na nakikita natin ay may purpose sa atin. Nabe-bless tayo, gumaganda yung ating pakiramdam. Sabi ko nga sa inyo, yung mga bundok may inner healing eh. Tinitignan mo pa lang, parang gumagaling ka na di ba? Kasi maraming sakit psychological. Di po ba? Yung iniisip mo lang ba? Kaya ang daming anxiety ngayon eh. Yung sakit nila, iniisip lang nila. Pero di ba, kung makikita mo ang buhay na bless, ang dami ng binibless ng Panginoon ngayon, kagaya nyo. Palakpakan nyo naman sa Lord sa buhay nyo. Alam ko, binibless na kayo ng Panginoon eh. Di po ba? Nakita nyo na yung purpose ni Lord sa buhay nyo? Nakita na po ba? Amen po. Sino po dito yung nakita na yung purpose ni Lord sa buhay nila? Pwede ba makita ko yung kamay? Tinitingnan ni Lord yan kung nakita nyo na yung mga purpose na, hindi pa nila nakikita. Dapat alam na natin. Kasi tinawag na tayo ni Lord. Ako po, ang purpose ko magturo. Actually, ako po, pangarap ko talaga maging teacher kaso lang, dahil nga wala tayo sa Panginoon, inuna ko pag-asawa. Hindi po ko nakatapos. Ayan po yung aking husband sa likod. Maaga po kami nag-asawa pagka-graduate ng high school. Hindi pa kami gumag-graduate ng high school. Opo, nasira po yung plano ni Lord na magandang plano. Pero hindi pa rin nasira. Kasi 2013, nakakilala ako sa Panginoon, may mas magandang purpose si Lord. Na-realize ko, sabi ko, hindi man ako naging teacher sa school. Although love natin yung mga teacher natin, hindi natin minamalit, love natin yung mga nagtuturo at pangarap ko nga rin po yun eh. Pero hindi nangyari. Pero may iba namang purpose si Lord. Dahil andito ako sa inyong harapan, pinag-aaral ako ng aking pastor sa Bible School 2020, year 2020, nung pinag-aral po ako ng aking pastor. Although natatakot ako kasi ilang taon na po akong hindi nag-aaral.
Yung utak ko po, kumbaga sa naka-stack na bakal, kinalawang. Di po ba? Tapos mag-aaral ka, naku pastor, English to, parang ayoko muna sana mag-aaral, no po, pigil lang. Pandemic po, pastor, di muna ako mag-aaral. Sumunod na SEM, pandemic pa rin, in-enroll na ako. Sabi niyo Sister Janet, in-enroll na kita doon, magpasa ka na ng requirements. Wala na akong nagawa. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang nangyayari yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? At syempre, yung design ng Panginoon na gusto niya na mangyari sa ating mga buhay ay patuloy na nangyayari. Yung kalooban ni Lord, dapat talaga pag nagpe-pray tayo, Lord, mangyari yung kalooban mo. Lord, mangyari yung design mo sa buhay ko. Amen? Kasi pag ikaw magde-design, malamang talaga hindi yan ganun kaganda. Pero pag si Lord ang nag-design ng buhay natin, perfect yan para kay Lord. The best yan. Kasi sabi ni Lord, hindi siya gagawa ng hindi the best. Hindi man the best sa paningin ng iba, dahil maraming tao hindi na-appreciate ang ginagawa natin. Ano po? Lalo may mga pamilya tayo na wala sa Panginoon, hindi nila na-appreciate yung paglilingkod natin. Pero si Lord, appreciate ka, sabi mo sa katabi mo, appreciate ka ni Lord sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen po. Kaya po dyan, sa ating conclusion, sabi po, God called us and He is at work in our lives, preparing, shaping, and molding our character through challenges and discipline. Yan, di po ba? Kaya nga po yung mga pagtuturo, paghuhubog, minsan napapalo, di po ba, disiplina ng Panginoon yan. Kasi tingnan niyo yung mga bata. Pag ang mga bata po walang disiplina, hindi nagiging kalugod-lugod. Amen po. Kaya ganun din tayo sa Panginoon. Kaya niya tayo dinidisiplina kasi gusto niyang mangyari yung the best na buhay para sa atin. Sabi po rito, through challenges, the potter's hand, ito nga po, symbolizes God's role as divine potter and our role as a clay. Emphasizing that trusting Him means surrendering to His will and allowing Him to mold and shape our lives for His greater purpose. This relationship requires humility, a willingness to be shaped by all of life's circumstances, and the belief that God's plan is ultimately for our good and for His glory. So kapag nangyari po yung kalooban ng Diyos, mangyayari din po yung napakagandang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi, para daw po tayong putik sa kamay ng magpapalayok. Hayaan po natin na hubugin tayo ng Diyos. Hayaan natin na ayusin ng Diyos ang ating mga karakter, ang ating mga buhay, upang kapag tayo ay ginamit niya, maging kalugod-lugod sa Kanya at maging kagamit-gamit ang ating buhay para sa ikalulugod din ng mas marami. Maging blessing po tayo sa iba. Amen po. Dahil binless tayo ng Panginoon, tayo rin po ay maging channel of blessings. Tayo po ay tumayo. Pwede ba uwitin natin saglit yung inawit natin kanina bago po ako mag-pray? Sabi doon, yung miracle worker ba yun? Kasi di ba, God is working in our lives. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa bawat isang narito, O Diyos. Hindi aksidente na kami ay narito, nagsalo-salo sa mga salita mo, Panginoon. Sapagkat nais mo na ang aming mga buhay, O God, ay maging katulad ng isang putik sa kamay ng magpapalayok, Panginoon. Nais mo kaming hubugin, Panginoon. Nais mong ayusin ang aming mga buhay, God. Hallelujah. Awitin po natin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. We worship. Let's worship the Lord. Hallelujah. God is a miracle-working God in our lives. Hallelujah. We magnify your presence, Lord. Hallelujah. As we humble ourselves to you right now, we ask for your presence, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We honor you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You are the God who created the heavens
and the earth and everything in it, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, You are here, moving in our midst. I worship you. yes, Lord, we worship you. I worship you. Yes, Lord. Hallelujah. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Let's sing to the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here,
stop working. You never stop working. Let's sing to the Lord. Sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Never stop according to your plans and your purpose in our lives. I may not know them personally, Lord, but I am sure that you know each and every one who's listening to you right now. You know their thoughts and actions. You know all their situations and struggles. And I pray that you will help them, Lord. Give them peace and comfort. Provide all their needs and heal all sickness, Lord God, and disease. In Jesus' mighty name, I pray also for their protection and victory in all their battles in life. Bless each and every one as we praise and honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sorry, I forgot that. Sige po, tayo po ay tumayo para... wala nang announcement. Okay, sige po. Basbasan ko po muna kayo. Ano po? Sige po, tayo po ay muling yumuko para kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon sa umagang ito, O Diyos. Patuloy kong itinataas sa iyo ang aking mga kapatid sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain, ano man ang kanilang ginagawa, trabaho, pinagkakakitaan, Panginoon, source of income, Lord, bless them, Lord God, financial blessings and financial breakthrough, spiritual blessings and spiritual breakthrough, Lord, sa church na to. Mas maraming kaluluwa, Panginoon. Maraming win souls pa ang ma-harvest ng church na to. LCC Limay, Panginoon, bless this church, every pastors and leaders and workers of this church, oh God, all your members of this church, Lord, bless them all, Lord God, with the mighty power of your Holy Spirit, Lord God, as we worship you today. Bless them all. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. In Jesus' name we declare all blessings. In Jesus' name, amen and amen.